And then, na-scam pa ako sa New Zealand nang naghanap akong ng work doon. So, parang naisip ko, shit naman, maybe it's time na mag-apply ako sa Sweden. So, nagkataon, nung last day of work ko, dun sa pinag-resignan ko, nag-reply sa akin yung sa Sweden. Oh my God! So, wala akong pera noon. And yun nga, breadwinner. So, talagang lubog-lubog sa utang si girl. Grabe yung sa POEA. Sobrang, parang napanghinaan ako ng loob. Na parang feeling mo di mo na makukuha yung job. Oo. So, akala ko okay na. Chill-chill na ako, ganyan. Until a few months later, I got an email. Ay, hindi pala email. Letter pala. Pinadala ng POEA na letter sa bahay na they are summoning me for a hearing. Dahil? Pull up a chair. Drinks poured. Let's talk. For today's episode, pag-uusapan natin ang moving to Sweden, then eventually to Spain, ni Karen. So, ang kanyang journey to being European. Ayoko talaga na Spain. Yung Bumalik sa last year, no? Ano yung naging trigger or ano yung iniisip mo nung time na nag-move ka or bakit ka nag-move sa Sweden. Sige. Kasi originally, so nag-aral ako sa Australia noong 2009. And then, sobrang niregret ko yon dahil nga umuwi ako sa Pinas dahil sa pag-ibig. Alam mo na nga, marurupok. Marurupok yung mga nasa Chica and Sangria. Parang umuwi kasi ako ng Pinas noong 2009 din. So, parang hindi ko natapos yung degree ko sa Australia noong time na yun. So, sobrang niregret ko siya. And then, at that time, being a breadwinner, syempre parang 20s pa lang ako. Shit, saan ako kahanap ng pambayad ng tuition ng kapatid ko? Tapos masakit ba yung dad ko? Tapos, hindi siya kaya ng finances ko sa Philippines. So, ang goal ko originally, well, typically, Australia, New Zealand, Canada. Kasi nga English. Ah, okay. Dahil as a tamad person, ayoko na Anong language? Ibang language. And then, yun yung time din na nagkataon, sobrang hindi ako masaya sa work ko. Na tipong hindi ako maka 8 hours of work sa time in and time out ko. Girl, kakaltasan yung sweldo ko. Kasi uso ka sa Philippines na ganun, di ba? Oo. So parang nasa isip ko, oh shit naman, pang-ina naman, paano pag ang sama lang ng pakiramdam ko, gusto ko lang umuwi, di ba? So talagang sobrang na-depress ako nung time na yon. And then, hirap na din sa pera. So, nagkataon, na-meet ko rin si Miguel, which is my husband now. Kasi pag-ibig na ba? Love episode. Nabanggit niya na wala siyang plans mag-migrate abroad. Pero, if he is going to move abroad, it will be Sweden. So, parang ako, Sweden, Toblerone. Ay, hindi siya Toblerone kasi Switzerland yun. Pero, sinerch ko, na-curious ako about living in Sweden. And then, sobrang nag-align siya sa Gusto mo? gusto ko in life na parang ang peaceful niya tumira in Sweden. And I've been looking forward na makita rin yung mga snow, yung may 4 seasons, ganyan. So, nagkataon lang din na naghanap-hanap lang ako ng work. Ang dami ko kasing rejection sa Australia, New Zealand, Canada, yung tatlong yon. And then, na-scam pa ako sa New Zealand nang naghanap akong ng work doon. So, parang naisip ko, shit naman, maybe it's time na mag-apply ako sa Sweden. So, at that time, parang hindi ko naman alam na summertime pala yung August. Oo. Na vacation pala yung mga tao Walang for like 4 weeks to 6 weeks. Pero nag-submit lang ako. And then, wala akong inaasahan kasi ang dami kong nare-receive na rejection. So, August yon. And then, since depressive episodes ko nga nun sa work ko, parang napag-decidean ko, magkukwit ako ng work and then bahala na kung ano yung mangyayari. Oh, okay. Pero guys, wala akong pera nun and yun nga, breadwinner. So, talagang lubog-lubog sa utang si girl. Pero, parang inuna ko yung sarili ko nun na bahala na kung ano yung mangyayari. Oo. Parang itatry ko na lang kung ano man yung kaya kong gawin at that time. So, nagkataon, nung last day of work ko, dun sa pinag-resignan ko, nag-reply sa akin yung sa Sweden. Oh my God! So, parang naisip ko, okay, shit. Kasi parang, the fact lang na nag-reply sa'yo, di ba? May for chance. work. Parang, oh shit, ito na ata yung Oo. opportunity. So, talagang, binrab ko yung opportunity na yon. And then, nagtuloy-tuloy yung interview. Hanggang sa last day at work, kasi 1 month render sa Philippines yun, oo. di ba? So, naalala ko pa ng October 14. Very last day ko sa work ko noon. Naka-receive ako ng email
na they are inviting me to go to Sweden Oh my God! for the final interview. So parang ako, shit, final interview, Sweden. Sweden agad, no? Tapos parang naisip ko, shit, yung iba, di ba parang typically tatawid ka muna ng Australia or yung mga English-speaking countries bago ka mag-Europe, di ba? So parang sobrang foreign nung idea for me na I'll be working in Sweden. Kasi hindi pa siya nagsisink in sa akin. Pero naalala ko nung interview ko nung last day ko na yon, umiyak talaga ako after, girl. Parang shit, pupunta ba talaga ako ng Sweden for the interview? As in happy tears. Happy tears talaga Okay. siya. Kasi hindi ko alam or hindi ko in-expect na they would be inviting a candidate to Sweden Oo, actually. para lang ma-interview ka. So, ang idea kasi ng company at that time was, since I'll be moving from Philippines to Sweden, I need to see Sweden first Okay. Oh, before fair. I will decide kung gusto ko ba mag-move Oo. doon or not. Pero sagot nila lahat to? Sagot na lahat. Okay, good. As in, so yun yung kung makikita nyo dun sa previous episode namin na I only had 13,000 pesos. I-expound niya yun So ngayon. medyo, so ito na yung full details niya. So since ina-invite na ako for interview, sobrang worried ako noon kasi even if sagot ng company yung accommodation, yung hotels, yung plane ticket, kinakabahan ako sa visa ko kasi it's not a Okay. business visa. Hindi rin siya work visa. I needed to apply for a tourist visa. And nung binabasa ko yung requirements nila, yung financial Oo. requirements, oh my God! Parang Ano sabi ko, ipapakita shit. mong show money? Oo, kasi talagang walang-wala ako noon. As in, yung cash lang talaga nung bangko noon is 13,000 pesos. So parang kinakabahan ako na baka mamaya hindi ko pa siya makuha dahil lang Dahil doon. hindi ako okay financially. Tapos, nung nag-a-apply na ako ng visa, natuwa pa ako noon kasi, di ba may biometrics? Sa VLS din yun same yung sa'yo. Parang sabi pa sa akin nung nag-take ng biometrics na, for interview ka lang doon, kaya ka pupunta ng Sweden. Sabi ko, opo. Tapos sabi niya, wala na yan, nakuha mo na yung work. So parang, Parang naging na-relieve confident ka. ako. Oo, na parang, oh shit, hindi ba siya ganun ka-normal for those na i-relocate abroad. So, a few weeks later, lumipad ako sa Sweden. Naalala ko pa nung parang October 31 pa yun eh. Gusto ko yung may Nung mga dumating dates. ako, Galing. naalala ko yung date niya. And then, parang na-negotiate ko pa na, pwede bang tumagal ako ng konti sa Sweden kahit 4 days man lang. Kasi- Parang haikot-ikot ka. Oo, kasi yung jet lag nga, parang 1 day yung travel ko. And then, kasi usually parang 2 nights lang or something. So, nagpa-extend ako kasi nga. Tapos sagot rin nila to, Sagot yung nila extension. lahat. Ang galing. And then, so nilipad nila ako sa Sweden for the final interview. And then that included yung tour sa office, tapos getting to know yung makaka-work mo, yung manager. Nice. And then that was also the time na diniscuss nila kung ano yung relocation na mangyayari. If Makuha okay lang ka. ako, oo. Pero hindi mo ba naisip na ano siya, parang formality na lang? Na parang tanggap ka na talaga? Wala talaga akong alam. Okay. Kasi parang alam ko, ang nasa isip ko noon, baka ganito nga na gusto nilang makita in person kasi puro online interview lang. Oo. Kasi di ba sa Philippines parang kailangan magpakita ka sa office Face-to-face talaga bago na ka interview. ma-interview, di ba? So parang nasa isip ko, shit, parang ang sakit sa ego or ang sakit sa feeling kung sakaling nakita nila ako. Tapos biglang, Ay, sorry. hindi ka pala qualified. Oo, na may kinuha pala kami na iba. So, Oo. sobrang kinabahan ako. Tapos, kasi nag-lunch na rin ako together with my potential teammates. Oh my And God. then, parang, oh shit, Ito na eh. ito na eh, Oo. na parang na-visualize ko na kung ano yung magiging itsura ng pag sa Sweden ako nakatira. In partida, November ako pumunta, which is not the nicest month to be in Sweden. Kasi Super lamig. super lamig, super dilim, complete darkness lang talaga siya. So, parang ilang beses inulit sa akin ng HR na you need to explore Sweden during this time before you decide leaving the Philippines in case you get this job. Tapos parang ako, may masasama pa ba sa Philippines? Okay na po. Diba? Oo. Parang kung weather lang yung sinasabi Basehan, na magiging oo. problem ko, parang kunin nyo na ako. Gets, oo. So, nung time na yun, siguro ang naging problem ko, sobrang lamig, Mm-mm. sobrang dilim, and then sobrang mahal
ng lahat ng mga bagay. Pero sobrang na-amaze ako sa idea na nilipad nila ako sa Sweden just for the final interview. Actually. And that's not even the offer. Kasi na-offeran lang nila ako nung bumalik na ako ng Philippines. Hindi mo lang nila sinabi sa'yo habang nandito ka. Hindi, Andun girl. ka. Oo. Nandun ka. So parang nung time na nasa Sweden ako at that time, part lang talaga siya ng interview process. And nasisip ko, shit, may mga gantong companies pala na ililipat lang nila yung candidate para sa interview, di ba? Oo. So parang, ano ba, should I be happy? Should I be proud na umabot ako sa ganun? Or, ano So, ba? parang feeling ko uncommon siya, so nakaka-proud siya. Oo, Di ba? hindi ko rin, well, at that time, akala ko normal siya. Na Na ginaganon. Oo, na ginaganon nila. So, parang, naging challenge for me kung ano ba magiging reaction ko. Parang yung time na na-interview lang ako for the final interview sa Sweden, parang winning moment na siya for me eh. Oo, actually. Oo, parang masaya na ako sa time na yun. Pero, ayun, sinwerte naman ako, parang few days lang, parang lumipas lang ata yung weekend and then binigyan na nila ako Oh my God! ng offer. Tapos parang ako, oh my God, hindi ako makapaniwala kasi finally, Sweden. Tapos yung idea na magre-rest lang dapat ako dahil Pagod ka na nga. pagod na ako sa work. Oo, Sobrang tapos di ka na happy. toxic ng work, oo. And then, little did I know na I will be getting that job pala. Better opportunity. Oo. So, sobrang naging thankful ako. And then, mabilis lang. So, by the time na nag-offer sila sa akin ng job, online lang lahat eh. So, pipirma ka, reviewin mo lang. Actually, I didn't even negotiate my salary. Kasi for okay me- na siya. Oo. Parang, so just to give numbers din, parang at that time, ang asking ko lang was 32,000 krona. 32,000 times 6. Siguro mga 200. More or less 200,000. Okay. Na akala ko at that time, sobrang laki na. Pero, I asked too little pala. Tapos, thankfully, inofferan naman ako ng 36,000 crowns nung time na yon. Ang daming crowns. Ang daming crowns. Pero, ano siya, mababa pa siya. Pero, syempre, parang in-uproot nila ako sa Philippines eh. Actually. So, wala na akong, parang feeling ko wala na Magreklamo ka pa ba? Oo. So, nag-sign ako and all, and then they started processing my documents. And yung dad ko kasi, OFW siya. So, he is familiar with the process of leaving the Philippines on a work visa. So, akala ko, chill-chill lang ako noon. Kasi, nakuha ko na kagad yung visa ko like 2 weeks or 3 weeks later. Everything is good. Planado na. So, December ko nakuha yung visa, and then by January 4 or 3, was supposed to be the time na mag-move ako sa apartment sa Sweden. Kasi nag-sign na ako and all. Tapos, putang ina, may POEA pala. Surprise! Oh my God! So, grabe nga sa POEA. Sobrang, parang napanghinaan ako na loob. Na parang feeling mo di mo na makukuha yung job. Oo. Na parang, okay, sige, in-inform ko sila na, meron pong rules yung Philippines na kailangan mo magpaalam para umalis ng country just to work to another country. Na, which is stupid, pero yun yung reality eh. So, tinanong ko yung relocation agency namin na nag-aasikaso ng papers ko na, Sa Sweden. oo, Okay. na parang, is this something that you could help me with? Kasi, hindi ko naman alam na may ganito pala. Tapos, hindi rin nila alam na may ganon. So, parang sinabi nila sa akin, ang role nila is to provide documents for you to move to Sweden. And para Hindi yung makapag-settle sa Sweden. Iba raw yung sa Philippines. And, syempre, maraming back and forth, girl. Sa POEA, as in, tawag sa POEA. Ang gusto ko ng POEA, kumuha yung company ko ng agency just to work with POEA and para mag-asikaso ng document. Tapos naiyak ako kasi sinabi nung company sa akin, wala silang intention to work with an agency kasi they want to hire me directly. Directly? O parang direct hire ka? Oo. So parang ako, Oh my God. Oo. So paano? oh my God. So iyak talaga ako, naiyak sa dad ko nun kasi si daddy, alam niya talaga yung galawan ng POEA. So parang nasa isip ko, okay, ano pa yung kailangan kong gawin? 2018 yun eh. Early 2018. So that was the time pa na nabalitaan ko. Kung gusto kong mag-work abroad, kailangan kong magbigay ng letter sa DOLE. Oh my God. Asking for a permission to process lang my overseas employment certificate. Ay, OEC. Okay. Yung OEC,
para lang makapag-work ako abroad. So parang sabi ko, parang hindi mo naman kailangan mag-isip na mag-work ka sa Philippines versus Sweden. Like, why would you even compare Philippines and Sweden? So, ba't magpapaalam? Oo, bakit kailangan ko magpaalam to work in a better environment? That's just stupid. Tapos parang, girl, pumila pa ako sa Dole nun. Oh Gawa my ako ng God. letter. Gawa ako ng one-page letter. Tapos, ang sabi pa nun, kailangan ko siya i-submit sa Dole Secretary. Girl, talagang naghintay ako sa office nila para lang mag-submit ng letter na, please, i-process na lang Payagan yung niyo paper ako. ko na gusto ko mag-work abroad. Gusto ko nang kumita abroad, ganyan. Tapos, at that time, Wait lang, to interrupt. Ganito ba talaga yung process sa lahat? Ng sa lahat, mag-OFW? wala yung Dole. So, sobrang minalas lang ako na naabutan ko yung Okay. approval dapat ng Dole para ma-process Okay. ng POEA yung document ko. Okay. So, sobrang nakakapanghinayang kasi parang ang layo na ng inabot ko eh. Oo. Ayun, parang ayun na eh. Ayun eh, oo, lilipad na lang ako eh. Tapos, ang naging problem ko pa noon is, since Sweden is not a common country for Filipinos to move to, yung pagkuha ko ng visa, kinailangan ko pang lumipad ng Thailand. Oh my God. Eh di ba girl, 13,000 pa Oo. na yung pera ko. So, Saan na? Ano bang gagawin sa pera ko? saan ako makuha? Eh di syempre, buta na may credit card ako, kaya di utang-utang si girl. So, kumuha ako ng flight and then... To Thailand. To Thailand. Para lang ma-process yung work visa ko, ay yung residence card ko kasi kailangan kong mag-submit ng biometrics para mabigyan ako ng card to fly to Sweden. So, grabe yun. Tapos nung tinignan lang ng lawyer, sabi niya, oh, Sweden naman to eh. Oh, okay. Ano pang pag-uusapan natin? It's Sweden. Tapos parang ako, oo nga po. You tell me. Ano nga ba pag-uusapan natin? So, ang dami namin back and forth with the employer na parang kulang na lang mag-plead ako na please wag niyo ako bitawan kasi gusto ko talaga. And then, thankfully, nag-reply naman sa akin yung HR na they really want me. Oh, so, para sa'yo talaga siya. Oo, na parang hihintayin daw nila ako and then they'll try to help me in every way that they can. So, umabot naman after 4 to 5 months of back and forth na everyday tawag ako na tawag. Hello, ano po? Follow up lang po. Oo. Pwede po bang mag-work abroad? Baka naman po, kasi hindi naman Big enemies. Diba? Hindi naman Oo. kayang pantayan yung work conditions saka yung salary, diba? Tapos maghihigpitan niyo ako. So, parang galit na galit talaga ako noon kasi parang nasa isip ko, just because sumusunod ako sa rules, Oo. hindi ko siya makuha. Eh, yun na nga yung parang opportunity ko, diba? So, umokay na nga. Eh di, nung binalitaan ko yung employer ko na finally okay na. Girl, nag-champagne sila. Oh my God! Literal? Literal. Sinabi nila sana, they really celebrated. And that will be the last time that they will be hiring someone from the Philippines. Oh my God! Nakakahiya. So, yun yung naging effect nung situation ko. And everyone knows me sa company na parang, Ay, ito yung special. ikaw yung hinintay na for 5 months. Ang tagal mong pumasok. So, parang lahat sila nagtatanong sa akin, kailangan niyo magpaalam sa country niyo na aalis kayo. Tapos sabi, paano pag gusto niyo na mag-travel? Ganyan. Wala eh. Wala na akong magagawa dun eh. Kailangan namin ng approval eh. Kasi, ewan ko ba, baka daw fake lang yung ginawa niyo na company eh. So, parang sobrang taas ng pressure kasi inintay ka nila. hinintay nila ako. So, I need to prove na Worth it! Oo, na parang ako yung inintay nyo. Oo. May value add ako. Diba? Oo. So, parang sobrang nakakapanghinayang. And then, ang plot twist pa doon, so akala ko okay na. Chill-chill na ako, ganyan. Until a few months later, I got an email. Ay, hindi pala email. Letter pala. Pinadala ng POEA na letter sa bahay na they are summoning me for a hearing. Dahil? Dahil ang hinala nila, fake daw yung documents. Na binigay ng Sweden. Na binigay ng Sweden, na Oh my pinadala God. ng employer ko, na sinend ko sa kanila. Bakit daw? In-explain. Sinabi lang nila na kailangan ko pumunta ng hearing. Oh my God. Eh, takot akong umuwi ng Pinas noon. So, Oh wait, nasa Sweden ka na nasa nito? Sweden ako noon. Okay. So, parang akala ko talaga happy-happy na ako, ganyan. Hanggang sa binalitaan na lang ako ng dad ko na, Karen, may May letter hearing." ka? Oo, bakit may hearing?
sa POEA na parang ang sinasabi nila is fake daw yung documents mo, ganyan. Tapos parang sabi ko, Oo nga. ang dami ko ng mura nun napakiblip na lang. Huwag na natin i-blip. na parang, ano ba? Oo. Parang, in the first place, hindi naman sila magtatayo lang ng building Oo, para maloko. Oo, di ba? Tapos, Ng isang tao. ano lang ba ako? Oo. Mag-isa lang ako ng, wala silang makukuha sa akin kahit kunin nila yung mga utang ko, okay? Oo, pwede na. Sige po, thank you. Oo. So, grabe talaga iyak ko nung first year ko sa Sweden kasi parang nahasal ko na nga yung employer ko and then akala ko mawawala ko pa yung job ko. Tapos, ito pa pala guys, since akala ko nga smooth lahat. Shit. January, ako dapat mag-move in, di ba? Tapos, since ang typical na process is tutulungan ka nila maghanap ng apartment bago ka pa mag-move in, bago ka pa lumipad para by the time na dumating ka, may apartment ka na. So, pumirma ako ng contract. Habang naghahanap ako habang inasikaso ko yung POA, tumatakbo yung contract ko sa apartment. Oh my God. So, nagbabayad ka na? Pero kaya lubog-lubog talaga ako sa utang nung lumipat ako ng Sweden. And then, nag-offer na lang yung company ko na, okay, i-cover namin yung rent for a month. Kasi na-expect nila na, okay, pa naman 1 month delay lang, ganyan. Pero, Ang dami na din ng adjustment sa Pilipinas. Oo, Nakakahiya. grabe. Lang sila nag-cover ng apartment ko. So, nung pagkadating ko ng Sweden, imbes na sobrang excited ako sa first world ko. Babayad ka. Mabait ako ng apartments, pinabayaran ko yung utang ko dahil sa apartment na kinuha ko. So parang sinusumpa ko talaga yung POEA na yan. Na, parang ano yung natutulong nyo, if anything, di ba? Sakit sa ulo lang yung binigay nyo sa akin. Walang tulong daw. Oo, tapos parang gets ko naman na kailangan nyo maghigpit, pero kailangan nyo rin mag-isip na hindi naman lahat, pare-parehas ng situation, di ba? So, sobrang struggle talaga, pero ayun, hindi ako nakauwi ng Philippines until makuha ko yung permanent residency ko or even my citizenship. So, I was not able to see my dad sa Ilang years sa to? burol niya. Parang 4 years. 4 years? Oh my God. So, sobrang takot ko sa POEA. Tas ang nakakainis pa, di syempre parang proud na proud ako. Uy, kompleto na yung documents ko. Makakaalis na ako ng Philippines. Di ready ako sa immigration. So, di ba sinabi nila na kapag sa immigration, hintayin mo lang kung ano yung hihingi nila na document. Tsaka may bibigay. Oo. Sa Sweden kasi, ang pinakaiba kasi sa Sweden, if meron kang residence visa, card na talaga yung makukuha mo na Okay. Physical card. physical card, parang TIE ng Okay. Spain. So, yun na talaga yung meron ka. Wala na silang nisa-stamp sa'yo na visa or anything. So, nung binigay ko sa immigration, sabi niya, oh, resident ka na pala, ba't nag-POEA ka? Oh my God! So, hindi na. So, parang, Inirita ka lang. oo, parang, ano ba? Sobrang hindi sync yung Buhay ano. ng tao yung nilalaro nyo, guys. It's not even funny. Oo. So, parang, nasa isip ko, oh shit. Oo. Dahil lang sa fear na baka hindi ka matuloy. Talagang, naalala ko talaga yung sinabi niya, oh, resident ka na pala ng Sweden eh. Hindi mo na kailangan. Oh my God. Oh my God. Okay. So, parang na-trauma talaga ako umuwi ng Philippines. So, kahit na mamamatay-matay na yung dad ko, hindi talaga ako pinauwi ng daddy ko. So, sinusumpa ko pa rin yung POEA. Kung gano'n naman yung Oo. nangyari. So, ayun. Yun sa POEA story ko. So, kamusta naman yung overall experience mo nung, syempre, natapos na lahat ng POEA stress, whatever, relocation. So, kamusta naman yung pag-move mo na sa Sweden? In terms of yung cultural adjustment siguro, environment, whatever, pati sa work. I think, yung sa cultural adjustment, madali lang for me. Kasi sobrang overwhelmed ako sa Philippines at that time. And pangit nga yung inalisan ko na company. Completely opposite sa'yo na dream job mo. So parang sa akin, lumipad lang ako sa plane na parang, oh my God, I'm free. Gusto ko nang umalis. Oh, ganon. Ganon yung Oo. feeling. Na parang mag-create ako ng bagong identity. Tapos, Bagong life. new people. And it was really nice not having Filipinos around. Kasi parang feeling ko at that time, I needed to get away from that culture na kinalakihan ko na hindi naman ako happy. So, sobrang hindi ako na homesick sa Sweden. Na parang
na-homesick in a way na naghanap ako ng mga pagkain and all, pero mas nilook forward ko yung Yung opportunity beginnings. na bago lahat. And mag-isa lang ako nag-relocate noon. So, LDR kami ni Miguel. Nung time na yun. Tapos sobrang in-enjoy ko talaga siya. As in, parang sobrang ganda nung start ko. Tapos, since hindi na aligned yung values ko sa work culture in the Philippines in the first place, parang at home yung feeling ko sa Sweden. At least. Hindi ako nahirapan mag-adjust. Tapos, yung isang memorable sa akin, kasi di ba hindi ko alam kung na-experience mo to sa Philippines. Pag mag-aasikaso ka kasi sa Philippines, at least in my experience, kailangan, parang you need to spend a day Oo. para Oo. maasikaso mo siya. One time, since bagong lipat lang ako, sinabi sa akin, kailangan mo mag-register na resident ka na, blah, blah, blah. So, nahihiya pa ako magpaalam sa Boss, manager ko noon na parang, Alis ako. Pwede po ba akong mag-leave ng half day or isang araw kasi kailangan ko pong asikasuhin to, ganyan. Sabi nila sa akin, you don't even need a day for that. Tapos, sabi ko, gano'ng katagal po ba? Sabi niya, 1 hour is enough. So parang kasi efficient. Oo. So parang, Sorry po galing ako Philippines. nagtataka sila, bakit kailangan mo ng isang araw? Oo. Parang ang comment pa ata, sa labas ba ng Stockholm yung Gagawin mo? Sabi ko, hindi po kasi asikasuhin ko po yung ganito sa government, blah, blah, blah. Sabi niya, then just go there. Pasok sila. Oo. So, yung mga ganong adjustment, yung nahirapan ako kasi ang dami kailangan i-unlearn. Oo. Nasanay kasi tayo na gano'n eh. So, ayun. Pero yung sa work environment naman, sobrang laki ng adjustment kasi yung pinanggalingan ko nga na work, kinakaltasan yung sweldo ko kapag hindi 8 hours. Hindi po, 8 hours. So, nagulat ako kapag makikita ko yung mga messages ng coworkers ko na, hey, I'm out for an hour because I need to go to the dentist. And I'm like, di mo kailangan magpaalam. Oo. Di mo kailangan mag-leave. Di mo kailangan mag-SM. Lalabas ka lang? Oo, lalabas ka lang. Tapos minsan may mga naabutan pa ako na may lalabas na coworker. Tapos pagdating na may shopping bag na siya. Chill lang. Oo, chill lang siya. Tapos parang ako, Pwede ba yun? Pwede bang bumili lang sa labas? Tapos sabi niya, andyan lang yung bilihan eh. So, parang nasa isip ko, Ganun sila. ganito pala yung life ng hindi sa Philippines nag-work. Tapos, yung sa responsibilities, parang same sa experience mo na mas lax sila. Na parang they don't really care kung gaano katagal ka nag-work per day, even for a week. As long as nade-deliver mo yung mga kailangan mong gawin. Tapos, hindi nila binabantayan na, Ang ginagawa mo. bakit more than 1 hour yung lunch mo? Or hindi ka sumasagot. Bakit nagkakape ka? Bakit nakikita sa pantry? Ganyan. Okay. If anything, kino-call out nila ako dati. Kasi bakit hindi ako tumatayo sa desk ko? Na parang sabi ko, kasi kailangan ko tapusin to, ganyan-ganyan. Then do it tomorrow. Yun yung mga parang positive na adjustment ng working sa Philippines and then sa Sweden. Na parang feeling ko tuloy, nako-call out pa ako kasi I'm overworking. Na napapasama ako ata yung image ng ibang tao. Kasi nagmumukhang parang for lack of a better term, bida-bida. Ganon. Hindi mo naman sinasadya. Na parang feeling ko kasi nga utang na loob ko na nilipad niyo ako sa Sweden tapos hinintay niyo yung mga... So kailangan akong work. Parang pwede na 24 hours ako mag-work sa inyo. Willing ako, di ba? So, kinailangan ko siyang i-unlearn na okay lang pala na lumabas ka para mag-shopping dahil may kailangan ka i-pick up or yung iba. Yung pinaka na-shock din ako yung biglang may mag-message lang na, hey, I'm going home kasi kailangan kong gawin yung laundry ko. Kasi sa First time ko narinig yan. Kasi sa Sweden, hindi uso sa amin na meron kaming sari-sariling washing machine, lalo na kapag sa lumang building. So, meron kasing communal na washing machine. And then, very particular sila na pag oras mo sa laundry, kailangan mo i-take yung slot. So, minsan, occupied na yung mga time slots ng weekend or after work. So, kailangan mo siyang gawin during the day? I mean, weekday. Weekday. Okay. So, talagang in the middle of the office hours. Hanap ka talaga ng Kapag yun yung slot na meron ka, talagang tanggap nila, gets nila kapag kailangan mong buwi kasi you need to do the laundry. So, yun, na-shock ako na parang,
bakit ganon? Parang first world problem. Oo, parang lonely. Sandali. Tapos parang umabot pa ako sa point na, kasi sa Philippines, di ba, pag commute ka, na-miss ko yung train. Tapos nag-comment ako kay Miguel, shit, 2 minutes pa dadating yung train. Tapos yung binasa ko ulit, oh my God. First world problem. Yung sa train. Parang, Yung kita yung ng 2 minutes, at tagal naman, ganyan. Tapos sobrang awkward pa nun kasi tinatanong ako ng mga coworkers ko na, oh, what do you like about living in Sweden? Kamusta? Everything. Kamusta daw yung pag-adjust ko, ganyan. Girl, alam mo ano yung comment ko? Sabi ko, the public transportation is really nice. Sila, ang bango ng kaligayahan niya. Parang public transportation, hindi ba common siya? Oo. Na parang, bakit? Ano yung public transportation sa Sa Philippines? Tapos parang sabi ko, kasi it takes me 2 hours to go from One work. place to another. Oo. Oo. Tapos parang sila, parang probinsya na yung inuuwian mo, Oo. ganyan. So talagang sobrang babaw pa nung time na yun na sobrang thankful ako, nilipat niyo ako sa Sweden para sa public transportation, Oo. diba? Ganyan. So parang hindi sila makarelate sa struggles na sinasabi ko. Kasi First parang, world yung kanila. Oo, kasi for them, Given na parang, na parang you're not supposed to worry about it in the first place. Pero sa kanila, parang right mo yun. Oo. Oo. na it should be basic needs lang ng tao. Oo. Like yung sa work-life balance, tapos na-shock pa ako na you could go on vacation for 6 weeks. Consecutive. Tapos parang, maka 2 days leave nga lang ako, parang kailangan ko na ipaglaban ko bakit Oo. 2 days. Tsaka dito, napansin ko, napagalitan din ako, sorry pero napansin ko dito, sa Spain, mas gusto nila yung tuloy-tuloy kang nawawala kaysa yung pa isa-isang araw. Nakulot ako doon, nasa lo daw yun. Yun pa. Sabi nila, uy, hindi ka pwede yung pa... Kasi di ba uso sa Philippines, mag-VL ka 1 day, 2 days. Tapos sabi nila, uy, hindi yan pwede. Kailangan kukonsume mo ng sabay-sabay. Tapos sabi ko, ganun ba? Tsaka may required ka na. Oh, yun mo nga yung Tapos sabi ko, hindi ko 20 alam hours. yun dati. Tapos sabi ko, ay, may ganun pala. Oo, tapos parang sinisave ko pa yung leave ko noon kasi nga parang very limited lang sa Philippines. Sabi nila, parang it's by law. Na kailangan Ganyan. mo mag-basyo. Ganyan. Oh. So, sobrang laki. Tapos, hindi ko alam kung mayroon din dito sa Spain, pero kasi sa Sweden na if you go on vacation, you get paid more. Nagtataka ako, pagdating nung winter na, nung autumn, winter, girl, wala akong araw na nakikita. Oh my God, kaya pala, naiintindihan mo na sila, kaya pala. As in, may countdown pa na it's been 31 days since we last saw the sun. And I'm like, oo nga, grabe. Sobrang depressing. So that's it for today's episode. Don't forget to like, share, and subscribe sa Chika and Sangria!